Mga kwento na lagi. May mga mananakop na sinubukang sakupin ang bansang Pilipinas. Halos malipol nila ang buong bansa. Maraming namatay at marami ang nagpaalipin para lamang hindi mamatay. Sa kabilang banda, ang isang lalaki na halos isang buwan nang nakatago sa kagubatan ang nagpasyang aralin ang itim na mahika upang makausap ang mga taong hindi nakikita. Ang elemento ng gubat na mas kilala sa tawag na engkanto. Ano ba ang gagawin niya sa kanyang pakikipagkomunikasyon sa mga engkanto? Saturday morning. Ang aga ko naman magising. Wala palang pasok today. Pumunta sa banyo upang makapaghilamos. Makapag-almusal nga muna sa baba. Bumaba sa kusina. Ma, may almusal na po ba? Ang sabi ko kay Mama Cristal. Maupo ka nga dyan muna. Pakinggan ang balita. Ipagluluto kita ng paborito mong tapsilog. Ang sabi ni Mama. Binuksan ang radyo. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Ito ang Biliseños News Radio Center. Mayroon po tayong nagbabagang balita ngayon. Presidente ng Japan nagdeklara ng pananakop sa mga bansa ng Timog Silangan Asya. Ang nababahalang sabi ng broadcaster. Nabanggit din nila na ang ating bansa ang unang sasakupin nila dahil sa mga kayamanang taglay ng ating bansa. At papatayin nila ang mga taong haharang o hahadlang sa kanila. Mga kababayan, hahayaan na lang ba natin na tayong lupigin ng mga dayuhan? Tayo'y lalaban para sa ating kalaya. Ang sabi ng isa pa sa mga broadcaster. Tumakbo papuntang kusina. Ma, naririnig mo ba yung sabi ng radyo? Ang nataranta kong sabi. Kaya nga, ikaw ang sinasabihan kong makinig kasi magluluto ako eh. Bakit? Ano bang balita ngayon? May bagyo pang paparating? Ang mausisang tanong ng aking ina. Ma, mali po kayo. Ang sabi sa balita, may sasakop daw dito sa ating bansa. Kukunin daw ang ating kayamanan. Ang paliwanag ko kay ina. Sus Mariosep, ang nabibiglat na babahalang sabi ni Mama. Sigurado ka ba, Zach, na iyan ang narinig mo? Baka ikaw ay nagsisinungaling lamang. Hindi mabuting biro yan, anak, ang sabi ni Mama sa akin. Mama, di ba kayo na rin naman ang nagsabi sa akin na masama ang sabihin iyan sa'yo kung di ko yan narinig sa radyo? Totoo po ang aking sinasabi, Ma. Paliwanag po. O siya, sige na, mag-almusal ka na nga. Muna't manunood ako ng TV para siguradong tama ang narinig mo, ang sabi ni Mama. Habang nanonood ako ng TV, ay nakaramdam ako ng takot. Pumasok ako sa kwarto at aking tinawag ang asawa ko. Daniel, halika nga dito. Pumunta ka doon sa may salat, panoorin ang balita, ang sabi ko sa aking mister. O bakit ka namumutla? May sakit ka ba? Ang nag-aalalang sabi sa akin ng asawa ko. Daniel, paano na tayo nito? Napanood ko sa TV na sasakupin ng ating bansa. Paano na ang ating kinabukasan? Paano na si Zach? Di niya man lamang matatapos ang pag-aaral dahil sa magaganap na digmaan. Ang paghagulgol kong sabi. Ano? Sasakupin tayo? Teka nga't muna't panoorin natin ang balita, ang sabi niya sa akin. Daniel, matapos kong panoorin ang balita, nakaramdam ako ng kaba at mukhang pinanghihinaan ako ng loob.
ang masasayang araw pala namin noon ay kapalit ng ganito. Mabilis akong lumabas at tinitigan ang mga tao sa labas. Mukhang wala pa namang masamang mangyayari, subalit nakita ko si paring Jay na tumatakbo at mukhang sa bahay namin. Ah, nakakahingal naman. Pare, napanood mo ba yung balita? Ang pagod na hingal ng sabi ng aking kumparing si Jay. Yun nga ba sa pananakop? Napanood ko na din yun. Ano ba ang balak mo ngayon, pre? Paano na ang ating pamilya nito? Ang nag-aalalang sabi ko. Sa ngayon, wala pa nga akong naiisip na tamang gawin. Tarangat muna't mag-inom tayo para naman makapag-relax at nang mapag-usapan natin ang mga dapat gawin bago pa man tayo sakupin, ang sabi ni paring Jay sa akin. Habang nagiinuman kami ng aking kumpare, ay may biglang pumasok sa isip ko. Paring Jay, paano kung gumawa na lang tayo ng sikretong taguan ng ating mga pamilya? Ang paglalahad ko ng aking opinyon. Paring Jay, sang-ayon ako sa iyo, pre, para kahit papanong ligtas sila kapag nakikipaglaban na tayo. Mamatay man tayo sa digmaan, ay may pag-asa pa naman na sila'y mabuhay at makaligtas. Maghahanap tayo sa kagubatan ng isang lugar na di basta-basta mahahanap ng mga mananakop, ang sabi ko. Paring Jay, simulan na natin ngayon. Isinama ko nga pala si Zack sa paghahanap ng ligtas na lugar para makatulong siyang mapadali ang pag-aayos ng lugar, panaguan nila. Zack, pa, mauna na po kayo't iihilang ako saglit. O sige, sige, sumunod ka na lamang, tugon ko. Habang kami naglalakad, ay nakakita kami ng isang liblib na lugar na napapalibutan ng mga kawayan. Agad namin itong sinilip upang makita kung pwede bang pagtaguan ng isang sekretong lugar. Paring Jay, pare, ang ganda ng lugar na to. Tamang-tama ito para sa kaligtasan ng ating pamilya. Oo nga pre, simulan na natin ngayon at nang matapos na tayo'y dito na mas maaga, ang sabi ko. Lumipas ang mga oras at kami nakapagukay ng halos 75 meter ang lalim at mukhang sasakto para sa isang underground na bahay. Paring Jay, pare, asa na pala si Zack? Bakit di natin siya patulunging maghanap ng mga kahoy para dito sa magiging bubong, ang hustisyon niya? Ay, oo nga pala, sana kaya't nagsuot yung batang yun? Wala pa ding hanggang ngayon yun ah. Mukhang naglalaro na naman yun dyan sa tabi-tabi, ang sabi ko. Paring Jay, ano ba naman itong si Zack? Sa edad niya pa lang yan, 16 anyos na siya. Tapos naiisip pa rin pala niyang maglaro, ang natatawang sabi ko. Hayaan na nga lang natin yun. Kaya naman natin to. Tinatamad siguro tumulong. Hahaha. Sagot ko kay paring Jay. Makalipas ang 5 oras ng pagtatrabaho, ay natapos din namin ang ginawa naming taguan na underground. Paring Jay, ang galing talaga natin magtrabaho. Tignan mo, kahit tumakbo't tumalon tayo, hindi man lang halata na may bahay pala sa ilalim. Oo nga eh, ang galing talaga ng kombinasyon natin, tugon ko. Paring Jay, nakakapagod din pala no? Wiyus, oo nga eh, hahaha. Natapos din. Ano pare, uwi na tayo? Tanong ko kay paring Jay. Paring Jay, tara na't gumagabi na. Nagugutom na ako eh. Tara, tugon ko sa kanya. Habang nagluluto, ako'y iniisip ko kung ano ang kayang haharapin naming mag-asawa at nang nag-iisa naming anak na si Zack. Si Zack ay nasa ikapitong baitang pa lamang ng high school. Kaya naman medyo hindi pa ito maaasahan pagdating sa pakikipaglaban. Mas makakabuti kung isasama namin siya sa
taguang kanilang ginagawa ngayon. Daniel, nandito na kami. Bungad ng asawa kong kakarating pa lamang. Jay, anong hapunan natin dyan, Mare? Baka naman pwedeng dito na din ako makikain. Ha ha ha, biro nito. O siya, sige, dito ka na kumain. Tutal, katulong ka rin naman sa paggawa ng ating matataguan, sagot ko. Daniel, tara na pare, maupo ka na rin. Rian at si Mrs. na ang bahalang maglatag ng ating hapunan. Jay, maraming salamat sa inyo. Sa lahat talaga ng mga kumparit kumari ko, kayo ang the best. Kayo lang ang tinuturing akong kapamilya. Tama na nga ang drama. Kumain na kayo oh. Yan ang paborito niyong sinigang. Ang sabi ko, habang inilalagay sa mesa ang pagkain. Habang inilalatag ko ang aking mga pagkain, ay parang may kulang sa aming hapagkainan. Napapaisip ako kung ano ito. Para bang may nararamdaman akong kulang. Hoy, teka nga muna, ang nakakapagtakang sabi ko. Jay, oh, bakit Mare? May nakaligtaan ka ba? Asan nga pala ang anak ko? Bakit hindi niyo siya kasama? Usisa ko sa kanila. Daniel, o nga pala, hindi pa ba siya umuwi? Jay, oo nga, ang akala namin umuwi na siya dahil baka inabot na naman yun ng katamaran. Walang umuuwing Zack dito. Umayos kayo. Huwag niyo kong biru-biruin ng ganyan. Di nakakatawang biro yan. Ang sabi ko habang nagsisimula na ng makaramdam ng kaba. Daniel, di ba pare ang sabi niya iihi daw muna siya? Jay, oo nga eh. Tapos sabi niya susunog na lang daw siya. Daniel, lago tayo pare. Baka naligaw na yun. Jay, malaki naman na siya eh. At saka alam na niya ang daan pa uwi. Mukhang imposible naman yata na maligaw yung anak ko na yun. Anong ginagawa niyo? Bakit kasi hindi niyo na lang inantay? Kung hindi yun naliligaw, edi sana kasama niyo siyang umuwi ngayon. O di kaya't nakauwi siya dito. Ang nag-aalalang sabi ko. Daniel, pasensya na mahal. Akala kasi talaga namin umuwi siya dito. Alam mo naman kasi yun si Zack, may pagkatama din minsan. Jay, paano ngayon yan pare? Mukhang kailangan natin maghanap ngayong gabi mismo. Kumain na nga muna kayo dyan at pagkatapos ay sasama akong maghanap. Ano ba kasi yan? Hindi nyo na isinama si Zack eh. Ang sabi ko na halos mangyak-ngyak na. Natapos ang kainan na walang umiimik. Kahit isa. Para bang may isang maitim na aura na bumabalot sa aming tatlo. Natigil lamang ang katahimikan ng magsalita na ako. Tara na, magdala tayo na tigi-isang ilaw. Maghihiwa-hiwalay tayo upang madaling mahanap si Zack. Habang umiihi ako'y may nakita akong isang babae. Mukhang kaedad ko lamang ang dalagang iyon. Hindi ko pa ito nakikita sa kung saan kaya'y napagpasyahan kong sundan ito matapos kong umihi. Saan kaya pumunta yun? Bulong ko. Lumingon-lingon ako sa paligid. Kung may bahay ba at baka doon siya pumunta. Wala namang bahay, kaya sinundan ko lamang siya. Sa sobrang lawak nitong gubat, dito ay mukhang malayo na ang aking nilalakad. At mukhang walang tigil ang aking sinusundan sa paglakad. Habang sinusundan ko ang babae, pumasok sa isip ko sina Ninong at Papa. Maghahanap nga pala kami ng pagtataguan dito sa gubat. Naliligaw na ata ako. Sinubukan kong tignan kung matatanaw ko pa ba ang sinusundan ko. Ngunit wala na ito. Nakalayo na ata. Lumingon din ako sa dinadaanan ko. Malabo na yatang makabalik ako.
at dito'y nakaramdam na ako ng kaba. Papa! Sigaw ko na halos pumiyok na. Wala man lang nakarinig sa akin. Siguro nga'y masyado nang malayo ang nilalakad ko sa pagsunod sa babaeng yon. Ninong Jay! Sigaw ko ulit na halos maiyak na. Wala pa ring sagot. Napaupo na lamang ako sa tabi ng isang malaking puno ng akasya. Ilang minuto ang nagdaan at nandito pa rin ako umiiyak. Habang umiiyak ay may pumasok sa isip ko. Paano kaya kung subukan kong baliktarin ang damit ko, ang sabi ko sa sarili ko. Nagsimula na akong maglakad pabalik. Naku po, mukhang di gumagana ang pabaliktad ko ng aking damit. Kanina pa ako kakalakad dito. Bakit parang pabalik-balik lamang ako? Dito sa lugar kung saan ako umiiyak kanina. Ang sabi ko na nawawala na ng pag-asa. Tumigil na lamang ako at napagpasyahan kong dito na lang muna magpalipas ng gabi dahil medyo dumidilim na. Lumipas ang ilang oras at nilamon na ng dilim ang buong gubat. Hindi rin nagtagal at nakatulog na ako habang nakahiga sa ilalim ng lilim na puno. Matapos kong malaman ng balita na may mga dayuhang magtatangkang sakupin ng Pilipinas, ako'y agad na naglakbay patungo sa gubat na kung saay hahanapin ko ang aking itinatagong agimat sa pusod ng gubat. Makalipas ang 3 araw, mga 3 araw na pala akong naglalakbay ngayon at sa wakas, narating ko na ang lugar na kung saan dito ko iniwan ang agimat ng liwanag. Hindi ko alam kung mahanap ko ba ito agad, subalit mukhang matatagalan pa ako dahil sa sobrang lawak ng kagubatang ito. Sinimulan ko ng tahaki ng gubat. Medyo madilim dito dahil sa ilalim ng naglalakihang mga puno. Habang naglalakad ako'y may naririnig akong tinig. Sumunod ka na lamang sa amin. Dito na lang kami sa unahan, maghahanap ng ating magagawang taguan. Ang sabi ng misteryong lalaki sa di kalayuan. Sige po pa, ingat kayo ni Ninong. Ang sagot ng isa pang lalaki na medyo may kabataan pa. Tumigil muna ako saglit at pinagmasdan ang 3 taong nasa may bandang unahan ko. Nakatago ako sa isang damuhang di ako makikita. Nakita ko na naiwan yung binata at parang umiihi ito. Yung dalawa na may dumiretso ng lakad papunta sa unahan. Paano kaya ako makakadaan dito nang hindi nila nakikita? Baka sabihin nila'y pinagmamatyagan ko sila. Bulong ko sa sarili ko habang nakaupo sa paanan ng punong katabi ng damuhang aking tinataguan. Habang nakaupo't nagpapahinga ay napaisip ako ng paraan. Liliko na lang ako ng daan. Di na baling mapalayo ang daan basta mahanap ko iyon nang ligtas ako. Naglakad na ako at papuntang kanan upang maghanap ng daan tungo sa pusod ng gubat. Habang naglalakad ay nakita ko ang binata na mukhang papunta sa dadaanan ko. Kaya naman tumakbo ako ng tahimik para di ako makita. Nalagpasan ko na ang binata. Dumaan ako sa may bandang likuran nito. Kaya mukhang di naman ako nahahalata. Naglakad na lang muna ako kasi medyo nakakaramdam ako ng pagod at sinabayan pa ng kaba dahil sa binatang yon. Muli ko itong nilingon dahil medyo nakakalayo-layo naman na din ako. Nakita ko itong parang
nakalimutan na yata niya ang bilin noon ng dalawang lalaking kasama niya. Nalilibang na ito sa paligid niya. Pinabayaan ko na lamang ito't nagpapatuloy sa paglalakad. Makalipas ang 1 oras, medyo matagal na din akong naglalakad. Napansin ko na para bang paikot-ikot lamang ako. Para bang may nakasunod din sa akin. Binilisan ko pa ang aking paglalakad dahil medyo malapit ng gumabi. Nasusundan pa ako ng di ko kilalang tao. Natatakot akong lingunin ito dahil baka kung anong mangyari sa akin. Habang binibilisan ko ang lakad ko'y di ko maiwasang mapaisip na baka di ko na mahanap yung agimat na yun. Kasi baka may nakakuha ng iba. Paano na ang Pilipinas? Nito kung walang makakatulong na agimat upang ako'y makipaglaban. Habang iniisip ko ito'y sinubukan kong silipin ang nakasunod sa akin. Nakita ko itong tumigil. Ang sumusunod pala sa akin ay yung binatang nadaanan ko kanina. Nagtago naman ako sa isang puno para di niya ako makita at para tumigil na ito sa kakasunod. Habang nakatago, tinatanaw ko ang binata. Base sa itsura ng mukha niya, para bang naalala na niya ang bilin ng kanyang dalawang kasama kanina. Mukha ring hindi na niya ito mahahanap dahil napakalayo na ng nilalakad ko't nasusundan na niya pa ako. Malamang nakauwi na yung mga kasama niya dahil medyo kumakagat na ang dilim. Nanatili akong nakatago dito hanggang sa may naramdaman akong nangingiliti sa aking suso. Kung di nyo pala na itatanong, babae po ako. Baka hindi pa sa inyo nasasabi ni Mr. Otter o siya balik sa istorya. Dahan-dahan kong binukas ang sewang ng aking damit sa may bandang leeg para masilip kung ano ba ang nakakakiliting iyon. Muntik na akong mapasigaw sa nakita ko. Buti na lang at natanggal ko kaagad itong uod na nakita ko. Tinignan ko ulit ang binata. Nandun pa din iyon, ngunit di ko na masyadong nakikita ang ginagawa niya dahil madilim na. Pero batay sa aking nakikita ay parang nakahiga ito. Nahiga din ako sa aking kinaroroonan. Makalipas ang 1 oras ay sinubukan kong lapitan ang binata. Nakatulog na ito. Habang tulog ang binata ay tinabihan ko ito. Pinagmasdan ko ang kanyang mukha. Napakapogi nito. Kamukha niya ang isa doon sa dalawang kasama niya kanina. Siguro'y anak siya niyon o di kaya'y nakababatang kapatid. Malalim ang pagkakatulog nito dahil hindi man lamang niya napansin na nasa tabi niya ako. Habang tumatakbo ang misteryong babae kasama si Zack, ay bigla itong nahulog sa isang hukay. Hukay na walang nakakakita sa ibabaw ng lupa. Kaya naman walang sino man ang makakakita at makakatulong sa kanila upang makaalis sa hukay na iyon. Ang hukay na iyon ay siyang gawa ng mga sinaunang Pilipino na siyang naging taguan ng mga naunang digmaang pandaigdig. Subalit nang tumagal ang panahoy, nalumat ito at nilamon ng gubat. Kaya naman ang hagdang palabas sa hukay na ito'y nasira. Napaligiran din ito ng malalaking kahoy, kaya walang makakarinig sa iyo kung ika'y mauhulog dito.
Nandito sa loob ng hukay na ito ang mga gamit ng mga sinaunang Pilipino. May mga iba't ibang aklat din dito na siyang ginagamit ng mga sinaunang Pilipino para matuto't makapag-isip ng paraan para magapi ang dayuhan. Kaya naman sa kalagayan ng dalawang nahulog sa hukay na ito, para na din lang silang nakulong dito. Sa kabilang banda, ang mag-asawang Crystal at Daniel kasama ang ninong ni Zack na si Jay ay patuloy na naghahanap kay Zack sa gubat. Tumagal sila ng 3 oras sa paghahanap nang hindi man lang maaninag kahit anino ni Zack. Pati ang hukay kung saan nakukulong si Zack at misteryong babae na ngayon parehong walang malay dahil sa pagkakahulog ay nadaanan na sana ng 3 naghahanap. Subalit dahil sa lakas ng pagkakabagsak ng dalawa ay nag-lock ang pintuan sa taas, kaya malabong may mahulog pang muli mula sa butas na iyon. Nagising ako sa pagkakahulog ko mula kagabi. Ngunit nang magising ako'y parang kakaiba na ang paligid. Para bang ako'y nasa isang makalumang lugar. Makikita sa isang gilid na ang mga aklat na di ko alam kung anong klaseng aklat ang mga ito. Naglibot-libot ako ng aking paningin. Nang mabaling ang tingin ko sa katabi ko'y nagulat ako sa aking nakita. Isa itong babaeng parang walang malay at parang namumukhaan ko ito. Nag-isip-isip ako saglit at naaalala ko na kung sino ang babaeng kasama ko dito sa lugar na sinauna. Ito yung babaeng sinundan ko kahapon. Ngunit paanong magkasama kami ngayon? Akmang tatayo ako nang maramdaman kong parang nabali ang aking paa. Aray! Sigaw ko. Dahil sa biglaang kong pagsigaw ay nagising ang babaeng kasama ko. Nagulat siya nang makita ako. Oh, gising ka na pala. Nauna ka pa sa akin, ang sabi nito. Base sa sinasabi niya'y kalmado siya. Siguro siya'y ang nagdala sa akin sa lugar na ito. Teka nga muna, nasan ba tayo ngayon? At sino ka? Ang nagtatakang tanong ko. Ako nga pala si Zoe. Taga dyan lang ako sa kabilang lalawigan. At siya nga pala, di ko din alam kung nasan tayo. Hehe, ang sabi nito. Gago ka eh. Ba't tayo nandito? Kalmadong kalmado ka, tapos di mo alam kung nasan tayo? Bakit mo kasi ako dinala dito? Medyo galit kong tugon. Kumalma ka kasi. Kalmado lang ako. Kasi kapag nagpanik tayo, mas lalo tayong mahihirapan. Ganito kasi yun. Nandito ako sa gubat na ito dahil sa kadahilanang nais kong hanapin ang agimat na pinapamana sa akin ng aking lola. Subalit, habang naghahanap ako'y napadaan ako sa inyong 3 magkakasama, kaya lumiko ako ng daan. Di nagtagal ay napansin kong sinusundan mo ako, kaya naman tinaguan kita. Malapit ng dumilim at nakatago pa rin ako. Naisipan kong silipin ka. Napansin kong nag-aalala ka na. Tapos parang di alam ang daan pa uwi. Naupo ka sa may lilim ng puno hanggang sumapit ang dilim. Hindi nagtagal ay nahiga ka't natulog. Nilapitan kita na malalim na ang tulog mo. Ngunit di nagtagal ay may umiilaw sa di kalayuan. Kaya naman binuhat kita't naghanap ng matataguan. Dahil baka yun ang mga dayuhang nananakop na nasabi sa balita.
At habang naghahanap ng taguan, ay nahulog tayo sa isang hukay. Ito na siguro yung hukay na yun. So ikaw yung sinundan ko kahapon. At saka, matanong ko lang, ano ba yung nasabi mong agimat na galing sa lola mo? Ang sabi ko sa kanya. Zoe, yun ba? Napanood mo na din naman na siguro yung balita tungkol sa mga mananakop, di ba? Yung agimat kasi ang makakatulong sa akin upang protektahan ang aking sarili. Kapag nasa akin ang agimat, ay hindi ako tatablan ng bala. Yun kasi ay gawa pa ng mga kanununuan natin na pinapamana sa bawat henerasyon. Ngunit habang tumatagal ay unti-unti ding nawawala ang mga agimat dahil sa pagkakaroon ng kapayapaan at dahil na din sa paglaganap ng teknolohiya. Yung agimat kasi na yun ay nandito sa pusod ng gubat. Yan ang sabi ng aking lola bago ito bawian ng buhay. Ang sabi rin ng lola ay, kailangan ko lang itong kunin sa panahon ng digmaan kung saan malalagay sa panganib ang ating bansa. Ang mahabang kwento niya sa akin. Matapos kong sagutin ng bawat katanungan niya, siya naman ang tinanong ko. Ikaw, sino ka din ba? At bakit mo ako sinusundan kahapon? Tanong ko. Zack, oo nga pala. Di mo pa ako nakikilala. Ako nga pala si Zack. At tungkol dun sa kung bakit kita sinusundang kahapon, di ko nga din alam eh. Ang pakamot-gamot nitong sagot. Siya nga pala, mukhang nasa isang makalumang lugar tayo, kung saan tayo nahulog kagabi habang buhat kita tumatakbo, sabi ko sa kanya. Akmang tumingala si Zack sa itaas, kaya napatingala na din ako. Nakita ko dito ang isang lagusan na may nakaharang na. Napakataas din nito at di kayang akyatin. Zack, nakikita mo ba ang nakikita ko? Oo, yan siguro yung butas, tugon ko. Zack, paanong nahulog tayo dito? Di ka man tumingin sa dinadaanan mo? Ang mapang-asar nitong sabi. Malamang natatakot akong baka patayin tayo ng mga taong yun na may dalang ilaw. Pasalamat ka nga, sinapa pa kita sagot ko. Zack, kumalma ka nga. Di ka na mabiro. Salamat nga pala sa pagbuhat sa akin kagabi. Di mo man lang ako ginising. Di sana di mo na kailangan magbuhat. Tama na nga ang dada. Tulungan mo na lang akong gumawa ng paraan para makalabas tayo dito, ang sabi ko sa kanya. Zack, sige na nga para makauwi na din ako sa amin. Teka, may pagkain ka bang dala? Nagugutom na ako Kakaunti na nga lang dala ko O siya, eto tinapay. Yan lang kasi ang dala ko Di ko inaasahang matatagalan ako sa paghahanap Sabi ko, habang inaabot sa kanya ang tinapay. Zack, huwag kang mag-alala. Kapag nakalabas na tayo dito, tutulungan kitang maghanap nun. Basta't uuwi muna ako para kumain. Nag-aalala na din siguro yung mga magulang ko sa ngayon. Sige ba? Tugon ko. Inabot kami ng 11:00 ng gabi sa paghahanap kay Zack kagabi. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi namin siya natagpuan. Labis na nag-aalala na kaming mag-asawa dahil sa pagkaligaw ng aming anak. Ang pagkabigo sa paghahanap kay Zack ang hindi bumabagabag sa akin ngayon. Ang lalong nagpapakaba sa akin ngayon ay ang nasabi sa balita kaninang umaga. Flashback.
Habang nagtitimpla ako ng kape para sa amin ni Kristal, ay binuksan niya ang radyo para makinig ng balita. Kristal, mahal, binuksan ko ang radyo. Pakinggan mo ang balita ha. Pupunta lang ako sa banyo saglit. Yung kape ko din, pakilapag na lang sa mesa. Sige na, ako na bahala, tugon ko. Habang nakikinig ako sa musika, ay biglang nagsalita ang announcer ng radyo. Announcer, magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. Narito po ang isang flash report na ihahatid sa atin ng Beneficio News Patrol. Ang sabi nito, Radio Broadcaster, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Jace Hong ng Balencio News Patrol at narito po tayo ngayon live sa Radio TV para ibalita ang update tungkol sa mga mananakop. Nang marinig ko ito'y parang nakaramdam ako ng kaba na nagpalamig sa buo kong katawan. Radio Broadcaster, ayon po sa presidente ng dayuhang bansa ay itutuloy na nila ang pananakop sa ating bansa. Sa mga nanonood po sa TV, sa mga kikita po natin dito, ay maraming mga sundalo ang nakahanda na. Marami ding iba't ibang sasakyan, patubig, himpapawid, at lupa ay kompleto ito. May mga pampasabog din po ito, pagpapatuloy nito. Kristal, o mahal, namutla ka ata bigla. May balita na ba kay Zack? Hindi kay Zack ang nasa radyo, yung digmaan, tugon ko. Baka sa mukha ng asawa ko na nagulat din ito't namumutla. Kinuha nito ang kape niya na nasa mesa. Radio Broadcaster, yan lamang po para sa ngayon umaga. Muli ito po si Jace Hong, nagbabalita. Naputol yung nagsasalita ng broadcaster kasi pinatay na ni Daniel yung radio. Kristal, hoy, bakit mo pinatay yung radio? Di mo man lang inantay matapos ang broadcaster? Yun lamang ay sapat ng balita para sa ngayon. Baka lalo pa madagdagan ng problema ko kapag may ibang issue pang ibabalita dyan sa radyo. Seryosong tugon ko. Kristal, grabe naman tong kapalaran natin. Ni hindi pa natin nahahanap ang ating anak na si Zack. Tapos, dumagdag pa tong pananakop na ito. Zack, labis ang aking kapaguran sa paghahanap ng lagusan. Ngunit wala man lang akong mahanap. Ito namang si Zoe ay napagod din siguro na mahinga na lamang doon sa mga makalumang aklat. Lumapit ako para makita ko kung anong binabasa nito. Anong ginagawa mo dyan? Tanong ko. Zoe, malamang ano pa ba? Di nagbabasa. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano yung binabasa mo? Tanong ko. Zoe, eto ba? Ito ang Nolem Itanghire ni Dr. Jose Rizal. Tinitignan ko lang naman kung mababasa ko pa. Luma na nga eh. Makatingin nga din ng aklat, sabi ko. Lumapit ako ng aklatan at kumuha ng isang aklat. Ba't wala nang nakasulat? Tanong ko, matapos makitang blanko na ang mga pahina ng kinuha kong aklat. Zoe, luma na nga kasi, di ba? Maghanap ka na lang ng ibang may sulat. Karamihan kasi dyan, halos mabura na ang sulat dahil sa kalumaan. Naghanap-hanap pa ako ng mga aklat. Habang naghahalongkat ako, ay nakita kong tinapo ni Zoe ang aklat na hawak niya't tumayo ito. Zoe, wala na ring sulat yung parting hulihan ng aklat. Maghahanap din ako ng akin. Baka makatulong pa para makalabas na tayo dito.
Ilang minuto na kaming naghahanap dito sa aklatan. Ngunit sa dinami-dami ng aklat, halos karamihan ay di na mapakinabangan dahil sa ang iba'y may butas na ang mga pahina. Ang iba na may nabura na ang mga sulat. Nagpatuloy pa ang aming paghahanap ng aklat hanggang sabay kaming mapahawak sa isang pinakahuling aklat. Akin na lang to, sabi ko kay Zoe. Zoe, kalalaki mong tao, di ka marunong magpaubaya sa babae. Akin na lang to. Akin na nga lang. May nabasa ka ng isang aklat, di ba? Ikaw na magpaubaya, pamimilit ko. Zoe, ibibigay mo o sisipain ko yan? Sabi nito, sabay turo sa paa kong may benda pa dahil sa pagkakahulog ko dito. Sige na nga, matutulog na nga lang ako, sagot ko. Sabay upo sa kama na gawa sa mga lumat bilog na kahoy. Habang nakamasid kay Zack na nahihirapang mahiga dahil sa kanyang injured na paa, ay patago akong napapatawa kasi baka magalit siya sa akin. Tumingin siya sa akin, kaya umuiwas ako ng tingin para di niya makitang tumatawa ako. Kunyarit, bumaling na lamang ako sa aklat na hawak ko. Nang tinignan ko na ang aklat, nagulat ako sa nakita ko. Nang makahiga na ako'y tinignan ko si Zoe. Umiwas ito ng tingin at parang natatawa. Pinagmasdan ko lang siya habang nakatalikod. Akmang haharap na siya, kaya iiwas sana ako ng tingin. Kaso, bago pa man ako makaiwas ay nagulat ako sa ekspresyon ng kanyang mukha. Para bang nakakita siya ng multo o kahit anong nakakagulat. Oh, napano ka't parang mauhulog na ang iyang mga mata mo sa pagkakabuka, tanong ko. Zoe, Zack, ano kasi? Utal-utal niyang sabi. Nababahala naman ako sa sagot niya at parang gusto kong malaman kung anong ibig niyang sabihin. Kaya naman bumangon ako at pinuntahan siya. Zoe, Zack, yung libro, sabi niya sa akin habang papalapit ako. Nagulat ako nang makita ko kung ano yung nakalagay sa pabalat ng aklat na hawak ni Zoe. Isa itong pinagbabawal na aklat. Kaya naman pala labis na lamang kung magulat itong si Zoe. Zoe, itim na mahika, nakatulalang sabi niya. Oo nga, paanong meron yan dito? Sinaunang lugar to, sagot ko. Zoe, marahil kahit noong panahon pa ay laganap na din ang paggamit ng itim na mahika. Ilang minuto kaming natahimik habang nakatingin sa aklat. Di pa rin ako makapaniwala sa aking nakita. Ang itim na mahikang aklat ay nakatago sa isang lugar na posibleng dating puta ng mga Pilipino. Noon ba talaga'y gumagamit ng ganitong mahika ang ating mga ninuno? Hindi pa rin ako makapaniwala sa nakita namin ni Zack. Nais ko itong buksan, ngunit parang pinipigil ako ng aking konsensya. Baka kung anong mangyari sa akin kapag pinag-aralan ko ito. Sa takot ko na baka mapahamak ako'y itinabi ko lamang ito doon sa dati nitong lalagyan na ngayoy sira-sira na. Zack, paano na yan? Anong ibig mong sabihin? Nagtataka kong tanong. Zack, ibig kong sabihin paano na tayo? Wala na tayong stock ng pagkain. Kukunti na lang ng tubig at mukhang di magtatagal ay magsisimula na ang digmaan. Dito na siguro tayo mamamatay, ang sabi ko. Zack,
Huwag kang ngang magbiro ng ganyan, di nakakatuwa. Gamitin kaya natin ang itim na mahikang iyon? Tanong ko. Zack, wag! Gusto mo bang may masamang mangyari sa'yo? Biro lang, syempre. Hahaha, sagot ko. Zack, ito talaga walang magawang matino. Pero may magagawa pa nga ba tayo kung di natin susubukan? Tanong ko ulit. Zack, meron yan, ako bahala. Basta wag na wag mong susubukang aralin yang itim na mahikang yan. Matapos niyang sabihin yun, ay bumangon siya at papunta sa may isa pang kwarto na parang bodega siguro. Paglabas niya'y may dala na itong maso. Aanhin mo yung masong yan? Tanong ko na halos matawa na. Zack, gagawa ako ng paraan para makahanap ng lagusan palabas. Manatili ka na lamang dito't matulog. Gigisingin na lamang kita kapag makakalabas na tayo. Matapos niyang sabihin yon, ay ngumiti siya na parang ngiting nangangakong gagawin ng lahat. Sa sinabi niyang yun, ay pagngiti ay nakampante ako. Kaya naman, di na ako nangangambat matutulog na lamang upang makapagpahinga. Makalipas ang 20 minuto, habang natutulog si Zoe at si Zack naman ay sinimulan ang paghuhukay ng lagusan. Ang mga magulang naman ni Zack sa kabilang banda ay hindi na mapakali dahil sa balitang nasa biyahe na ang mga dayuhan. Nalipol na rin ng ilang probinsya ng Pilipinas, kaya naman hindi na nila alam ang gagawin. Zack, nakakapagod naman. Konting tiis pa, malapit na tong makarating sa taas. Makakalabas na kami ni Zoe. Malapit nang matapos si Zack at halos marating na niya ang itaas ng lupa. Konting hukay na lang ay makakagawa na siya ng butas. Nakikita na niya ang liwanag. Kaya naman, binilisan na niya ang paghuhukay hanggang sa makagawa na siya ng malaking butas. Sinubukan niya munang lumabas upang masubok kung kakasya ba sila. Habang papaakyat si Zack ay hindi niya alam na ang mga dayuhan ay nasa paligid niya lamang. Nagsisimula na ang pananakop. Nang makatakas na si Zack ay nakita ito ng mga dayuhan, kaya naman pinaputukan ito. Hindi man lang alam ni Zack na sinasakop na pala sila. Dahil sa putok ng baril ay dumugo ang tagiliran nito kung saan tumama ang bala. Nakita ni Zack na papalapit na ang mga dayuhan, kaya naman sinubukan niyang bumangon at tumakbo. Ngunit nakakabangon pa lamang siya ay pinaputukan na ulit siya nito na siyang ikinamatay ni Zack. Ang bansang mananakop ay nagsimula na ng kanilang hakbang. Sinimula na itong pasukin ang mga kagubatan ng Pilipinas. Habang inihahanda ni Daniel at Crystal ang kanilang gamit, sa bahay ay nakarinig sila ng putukan. Ito'y nasa bandang kagubatan. Ito'y kung saan sila gumagawa ng taguan upang makaligtas. Daniel, hala, nagsimula na ang digmaan. Paano na tayo makakapunta sa ating taguan nito? Crystal, paano na tayo, mahal? Dito na siguro magwawakas ang ating buhay. Sa kabilang banda, ang kumpare nilang si Jay ay nasa taguan na ng mga oras na makarinig ito ng putukan. Ito'y dahil marami itong anak at ayon din sa usapan nilang magkukumpare ay mauuna talaga itong pamilya ni Jay sa dami nila. Buti na lamang at lahat ng mga anak pati asawa ni Jay ay nasa taguan na. Pa!
Sigaw ng isang anak nito. Shh! Huwag kang maingay anak. Matutuntun tayo ng mga dayuhan kapag nag-ingay ka. Ang sabi ng asawa ni Jay na si Mitsuki. Jay, huwag kayong mag-alala. Ginagawa namin itong taguan na to para di tayo mahanap. Kaya kapag may tao sa itaas, di tayo maririnig dahil sa ginawa namin ni paring Daniel. Mitsuki, asa na nga pala si Daniel at Maring Kristal? Jay, oo nga pala. Sabi nila susunod daw sila dito. Ngunit paano sila susunod? Gayong nandito na ang mga mananakop. Habang naghahanap ng matataguan at madadaanan papunta sa sikretong taguan, ang mag-asawang Daniel at Kristal. Si Zoe naman ay nakapabalikwas matapos marinig ang mga putok ng baril. Dali-dali itong bumangon at hinanap si Zack. Pumunta ito sa lugar kung saan nagtungo si Zack upang makagawa ng lagusan palabas. Nakita nito si Zack na nakahiga na sa lupa at duguan. Lumingon siya sa tapat nito at nakita na niya ang lagusan pataas na ginawa ni Zack. Muntik na siyang mapasigaw nang makita niyang may dumaang sundalo sa bunganga ng butas. Ang sundalong iyon ay hindi sa Pilipinas, kaya nagtago siya. Hinila niya ang katawan ni Zack na siyang wala ng buhay. Labis ng nalungkot at nagalit ang nadarama ni Zoe dahil sa pagkawala ni Zack. Zoe, Zack, bangon! Nagbibiro ka lang na patay, di ba? Ang sabi nito habang humihikbi. Zoe, Zack, di ba sabi mo sabay tayong lalabas dito? Sabi mo, gigisingin mo ako kapag may lagusan na. Pero bakit naman ginising mo ko? Pero wala ka na. Bakit mo ko iniwan? Umiiyak nitong sabi. Nanatili siyang nakaupo habang kandong ang bangkay ni Zack. Namumugto na ang mga mata nito habang kandong niya si Zack ay pinagmamasdan niya ang mukha nito. Doon niya lamang napagtanto na mahal na niya pala si Zack. Nakatulog si Zoe habang kandong si Zack. Habang natutulog siya ay may napanaginipan ito. May isang matanda ang kumausap kay Zoe sa kanyang panaginip. Sinabi nito na may paraan pa para mabuhay si Zack at ang paraan na iyon ay nasa loob lamang ng kanilang pinagtataguang matatagpuan. Lumipas ang isang oras at nagising si Zoe. Inisip niya kung anong klaseng paraan ba ang sinasabi ng matanda sa panaginip nito. Hindi ko alam kung totoo ba ang sinasabi ng matanda sa aking panaginip. Sinabi nito na nandito lang daw sa loob ang solusyon, ngunit hindi sinabi kung ano ito. Tinignan ko ang katawan ni Zack, ang maamo nitong mukha na wala ng buhay. Nilapit ko ang aking mukha sa kanya at tinignan ang labi nito. Hinalikan ko siya sabay bulong ng, "Hintay ka lang, Zack. Hahanapin ko ang solusyon upang mabuhay ka't magsama na tayong muli. Sama tayong lalaban para sa kalayaan." Binuhat ko ang katawan niya't itinago doon sa bodega kung saan niya kinuha yung mga gamit niyang paggawa ng lagusan. Tinabunan ko ito ng isang kumot na galing sa higaan. Pagkatapos noon ay lumabas na ako sa bodega at sinimulang halughugin ang buong lugar. Hinahanap ko kung anong klaseng solusyon ba ang sinasabi ng matanda. Sinimulan kong pasukin ng banyo. Wala. Sumunod naman ay ang kwarto.
Tinignan ko kung may laman ba ang ilalim ng kama, ngunit wala din. Sumunod naman ay ang kabinet. Wala din akong mahanap na posibleng solusyon. Makalipas ang kalahating oras ng paghahanap ni Zoe, nilibot ko na ang buong lugar maliban sa bodega kung saan naroon si Zack. Muli akong bumalik doon at tinignan ko kung meron bang solusyon. Wala din. Nawawalan na ako ng gana sa paghahanap at nagugutom na din ako. Tumabi ako sa bangkay ni Zack at nakahiga din. Zack, pasensya na. Di ko mahanap. Baka wala na talagang pag-asa na mabuhay pa kitang muli. Siguro'y di totoo yung sinasabi ng matanda. Sabi ko kay Zack. Kahit alam kong di na niya ako marinig, ay sinabi ko iyon. Lumabas ako ng bodega at pumunta sa ginawang lagusan ni Zack. Malayo na ang putukan. Sumilip ako sa labas ng butas. Wala ng tao. Lumabas ako at naghanap ng makakain. Nakakita ako ng puno ng mangga at hitik ito sa bunga. Kaya naman inakyat ko ito. Habang nasa taas ako ng puno, ay tinatanaw ko ang kabayanan. Halos wala ng tao. Mga mananakop na lamang ang nasa labas. Kumuha na lamang ako ng mga mangga at inilagay ito sa bulsa't damit. At bumaba na dahil baka may makakita pa sa akin. Pagkabalik ko, sa lumang lugar kung saan kami nakakulong ni Zack, ay may nakita akong nakasulat sa lupa. Isa itong sulat ng sinauna pang tao. Nakasulat ito sa lupa kung saan mismong binawian si Zack ng buhay. Ang sabi sa sulat ay, "Hindi mo pa rin ba nakikita ang solusyon? Ang hina mo naman, mayroon ka na lamang 1 linggo para buhayin ang minamahal mong si Zack. Hanapin mo ito't nasa kwarto lang." Ang may-ari ng lugar na to. Dali-dali akong pumasok sa kwarto. Tumingin ako sa bawat sulok. Wala man lamang akong makita. Nahagip na ng aking mata ang aklatan. Lumapit ako doon at tinignan kung doon ko mahanap ang solusyon. Hinalungkat ko ang aklatan. Binuksan ko ang bawat mahahawakan ko. Halos hindi ako magtanda uga-ugaga dahil sa nabasa ko kanina. Habang kinakalkal ni Zoe ang aklatan, ay may naalala siya. Binuklat na pala ni Zack iyon noong una pa lamang. Naalala niya ito nang halos nangangalahati na siya sa pagbuklat ng mga aklat. Napagod lamang siya. Sa isip-isip niya'y naupo siya sa higaan upang magpahinga. Natawa siya sa ginagawa niya. Nagpakapagod lamang siya. Habang nagpapahinga siya, ay may naalala ulit siya. Sa pagbuklat nila ng mga aklat ni Zack, ay may isa lamang silang hindi man lang sinubukang buksang aklat. Iyon ay ang mahikang itim. Hinahanap niya ang aklat na iyon. Habang hawak niya ito ay bigla itong bumukas ng kusa ng mailapag. Ang nakalagay dito ay sulat ng Espanyol. Agaw pansin ang titulo ng pahina nito, La Resurrection. Nang mabasa ito ni Zoe, ay nabuhayan siya ng loob. Binasa na nito ang nilalaman. Nabasa niya ang orasyon kung paano isasagawa. Nang patapos na siya'y magbasa, ay nasabi din sa aklat na kapag ang isang tao ay binuhay ng isang itim na mahika, ay maaari itong makakita ng engkanto't iba pang mga masasamang elemento. Makakausap nila ito't makakasalamuha.
Kaya para na rin silang masamang elemento kapag sila'y nabuhay muli gamit ang itim na mahika. Sa huling pangungusap ay nabanggit din na ang gagawa ng orasyon ay matutulad din sa binuhay na patay. Ang dalawang sangkot sa orasyon, ang binuhay at gumawa ng orasyon, ay hindi na muli pang maaaring humawak ng itim na mahikang aklat. Inihanda ko na ang mga kailangan sa orasyon, pati na rin ang katawan ni Zack. Isinara ko rin pala muna ang lagusang ginawa ni Zack. Bawal kasing may makakitang iba dahil ito'y itim na mahika. Kapag natapos ako dito'y siguradong kailangan kong ihanda ang sarili ko dahil mataas daw ang posibilidad na hindi na ako kilala ni Zack dahil sa tagal nitong walang buhay. Makakakita din kami ng mga makapangyarihang engkanto na nasa aming paligid. Matapos kong ihanda ang mga gamit, ay nagsimula na akong magbasa ng orasyon. Nasa harap ko si Zack. Katabi ko ang mga elementong kakaiba't di ko alam at nahanap ko lamang ito mismo sa loob ng gubat. Isang araw na dapat kong basahin tong orasyon, kaya naman kumain na muna ako bago ko ito gawin. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.